I did not steal anything from you. Paninindigan ni Natalie at ubili si Lucien. Muli ay para nitong pinipili sa isip ang dapat sabihin. It's not really stolen. Nagsalubong ang mga kilay ni Natalie sa narinig. It never was? I did not come this far for nothing, Natalie. Celeste has few remaining days to live, and I knew I had to do something, ASAP. Since you are the only one she trusts, I had to find a way to get you out of the mansion and have this conversation alone with you. You set me up? Paglilinaw ni Natalie. Tumango si Lucien ngunit nanatiling nakatutok ang mga mata sa unahan ng sasakyan. Nagngit-ngit si Natalie. Halos maihi siya sa takot kanina. Nangangatog-ngatog habang tinatangkang ipaglaban ang sarili. Yung pala pakuwelo lahat yun ni Lucien. Para makausap siya? Maano ba kung kinatok siya sa silid ni Celeste at humingi ng ilang minuto para mag-usap ng patago? Napakalawak ng bahay ni Celeste na pwedeng pagkublihan kung closed-door conversation ang gusto nito. You set me up? Ulit ni Natalie. This time she almost screaming. Nagsanib puwersa ang kinikimkim at ng bagong usbong na galit ni Natalie. At halos hindi na malayang dumapo sa mukha ni Lucien ang kanyang kamao. Hindi nakahuma si Lucien. Although inaasahan niyang magagalit si Natalie. Hindi niya sukat akalaing bayolente din pala ito kapag nagagalit. Hindi na ininda ni Lucien ang sakit sa kanyang pisngi na dinapuan ng suntok ni Natalie. He knew how an ass he can be, and he deserved that blow. Sinalo ni Lucien ang isa pang kamay ni Natalie na nanampal at hindi yun pinakawalan. Wala na siyang oras na dapat sayangin. Ang nangyari kaninang umagang nagtulak sa kanya para madaliin ang planong iset up si Natalie. Malakas ang kutob niyang may kinalaman si Celeste sa pagkawala ng kanyang ama at hindi siya papayag na mamamatay itong hindi pa nilalantad ang katotohanan. He believed that patience bears fruit. Kaya mas pinili niyang imanipula ang mga pangyayari at ipasok sa eksena ang dalaga. He knew that Natalie is the weakness of Celeste. Batid na ni Lucien ang mga naging reaksyon ni Celeste sa mga paratang at pagmamalabis niya kay Natalie. He used that to his advantage. Like he said, he will do anything para magsalita si Celeste. Kahit mapupunta pa yun sa puntong painan. He is sorry Natalie has to be the bait. He can't have the two dancing in his palm. Kaya't kailangan niyang mapapayag si Natalie na umayon sa plano niya. Arrogant bastard! Halos isigaw ng hinihingal na dalaga habang pinagahampas si Lucien gamit ang malayang kamay. Listen to me, Natalie! Pilit pinakalma ni Lucien ang dalaga. Ang kapal ng mukha mo? Hudas ka? Let go of me so I can kill you! Babasagin ko yung mukha mo! Ayaw paawat ni Natalie. Pilit inihila ang kamay na hawak pa rin ni Lucien. Sa kakaawat kay Natalie na diin ng siko ni Lucien ang busina sa gitna ng manibela. Dahilan para magulat ang dalawang binatilyo na napadaan sa tabi ng sasakyan. Nagkaroon naman ng pagkakataong mahawakan ng lalaking isa pang kamay na pinanlalaban ni Natalie. Pumalag si Natalie at naglighayo ng pag-uga ng sasakyan. Hindi nila pareho napapansin na pinagtitinginan ng mangilan-ngilang naglalakad ang umuuga-uga nilang sasakyan. They should be grateful of the tinted windows of the car. Kahit papaano may privacy sila from the glare of green-minded bypassers. Halos wala nang lakas si Natalie nang huminto kakapalag sa mahigpit na hawak ni Lucien. How can you be so selfish? Mahinang tanong ng dalaga. Wala siyang luha sa pagkakataong ito. Tinuyo na marahil na magkasunod niyang pag-iyak ngayong araw. Doon lang niya naramdamang lumuwang ang pagkakahawak ni Lucien sa kamay niya. I know how bad it seemed to put you in this, but please, know it is all for the right reason. Yun lang ang sasabihin mo? All for the right reason? My God, Senyor Lucien, you really are something. Binuksan ni Natalie ang pinto ng sasakyan at dali-daling lumabas. Ngunit napapahiya ding bumalik kaagad nang mahagip ng tingin ng mga dumaraan na puno ng mali siyang napatingin sa kanya. Ang iba'y nagtawanan. Pabalibag na sinarhan ni Natalie ang pintuan ng sasakyan at wari pagod na sinapong noo. Nanatili siya sa ganoong posisyon hanggang sa si Lucien ang bumasag sa katahimikan sa pagitan nilang dalawa. The plan was... Was what? Accuse me so you have reason to harass me? Listen, will you? No, you have given me enough reason to hate you. I no longer work for you. I quit. Bumagsik ang anyo ni Lucien sa tinurang yun ni Natalie. You are forgetting one major thing here, sweetheart.
he said as he reached for a button on the controls. Narinig na lang ni Natalie ang paglock ng pinto sa tapat niya. Napanunok ang dalaga. Ano nang gagawin sa kanya? Pigil ang hiningang nakipagtitigan si Natalie kay Lucien. Just as then that she noticed his Adam's apple moved. Muling napalunok si Natalie. Galit siya, hindi ba? Kung nahahawakan lang ang galit at nailalagay sa bulsa, kinuha na niya ito at ipinamulsa nang sa gayon matuto naman siyang panindigan ng kanyang galit. Nahuli niyang tumingin sa mga labi niya si Lucien. Pagdakay napakagat labi itong umiwas ng tingin. Namamanyak na yata siya at maging ang pagkagatlabi ni Lucien ay matinding tensyon ang dulot sa kanya. Damn, naisip niya. Why do I always find you nice? Kasalanan man ay yun ang tinutumbok ng isip ni Natalie at napapahiya siya sa isiping napakadali siyang napapalambot ng mga titig ni Lucien. Napayuko bigla ang dalaga. You can't just quit on me. Remember that I am your future husband. I am sorry to disappoint you, but I'm not interested in Celeste's money. Mapait na sagot ni Natalie. Unti-unti nang nababawasan ng tensyon na nararamdaman. I did not say anything like that. Sagot ni Lucien. You seem so confident that I would agree on marrying you. Don't that mean the same thing? Napailing si Lucien. Woman, bakit nga ba kulot na kulot ang takbo ng isip? No, he is wrong. Mabuti pa ang kulot. Kahit gaano man ito kakulot, ang ugat at dulo ay magkanugnog at may pag-asa pa itong ituwid. The right word to describe it is sanga-sanga. Iisang ugat ngunit hindi na magkaintindihan pagdating sa dulo. Try to breathe a little positivity, will you? Ani Lucien. With you? How can I? All you did is knock me down whenever I try to. I hate you! Marahas ang pinakawalang hininga ni Lucien. Hindi pala kasing dali nang iniisip niyang mapaamo si Natalie. He totally underestimated this woman. Napahilamos siya sa hangin, sa kawalan ng masabi. I'm sorry. Malumanay na hingi na lang niya ng paumanhin sa dalaga, bago tinangkang muling paandarin ng sasakyan. Wait! Pigil ni Natalie na ikinalingon ni Lucien. I want to get out! Natawa si Lucien. What is running in her mind? She could have reached for the lock at the top of the door panel beside her kung gusto talaga nitong lumabas. Not unless she doesn't know. Iiling-iling na pinindot ni Lucien ang power lock, ngunit sa pagtataka niya hindi iyon gumana. What's funny? Tanong ng dalaga na magkasalubong ang kilay. Walang sabi-sabing umangat si Lucien sa upuan and leaned to her direction, putting one hand on the side of Natalie's seat to support his weight. Sa maliit na distansyang pumagitan sa kanila ni Natalie, when he stooped to the other side, he felt the warm breath of Natalie brush the sensitive part of his neck. Sandaling natigilan si Lucien. Ilang di pa lang ang layo ng mukha niya sa dalaga na ngayon nakatutok ang mga malalaking mata sa kanya. Marahil ay nagtataka kung anong ginagawa niya. His hands froze midway as he is reaching for the lock. Pinasadahan niya ng tingin ang buong mukha ng dalaga. And God knows how much effort he is putting right now to contain his desire to touch her face. Napalunok si Natalie, dahilan para lalong matuliro ang isip ni Lucien. He is too old for this kind of feeling, and he knew better than to stare in this woman's eyes. Kung ibang babae siguro si Natalie, matagal na niya sigurong pinagbigyan ng kagustuhan ng sariling maangkin ito ng tuluyan. He tore off his sight from Natalie at dali-daling inabot ang lock. Ilang segundo pa ay nakabalik na siya sa komportableng pagkakaupo. I hope you make the right decision. This might be the last chance you can extend sa hand on someone in need. Pagdakay sabi ni Lucien, hindi halos makapaniwala si Natalie sa narinig. Si Lucien binibigyan siya ng choice? Buntong hininga lang ang nagawang ihayag ni Natalie. Dala ng matinding tensyong dulot ng ginawa kanina ni Lucien. Parang tinatambol ang dibdib niya sa matinding kaba. Hindi talaga niya maintindihan ang tinatakbo ng utak ni Lucien. Para itong hangin na pabago-bago ng ihip. Gayon pa may kahit paminsan-minsan itong nagiging payapa. Napakasarap nitong langhap-langhapin. I just wanted to have a peace of mind. Help me this time, and I promise to do what I can to prevent the arranged marriage Celeste has planned for us. Pakiusap ni Lucien, inirapan siya ni Natalie. Ngunit halatang pinag-iisipan ng kanyang sinabi. Miraculously, matyagang hinintay ni Lucien ang tugon ng dalaga. Okay, what's the plan? Sa wakas ay sagot ni Natalie. Gumuhit ang napakagandang ngiti sa mga labi ni Lucien. Oh God, I can die right now, sa isip-isip ni Natalie.
because that was indeed the most beautiful smile she have ever seen. Authentic, walang pagpapanggap, nakakabighani. Ilang sandali pa'y binabagtas na nilang kalsadang pabalik sa mansyon. Nakaidlip si Natalie sa daan, kaya't hindi na niya namalayan ang pagdaan nila sa auto repair shop na himalang bukas pa sa ganoong oras ng gabi. May taong kinausap doon si Lucien at dooy pinatingnan ng wiring system ng sasakyan. Madilim ang anyo nitong sumakay sa sasakyan pagkatapos. Nagising si Natalie nang marinig ang pagbusina ni Lucien. Ilang sandali pa'y pinagbuksan sila ni Austria. Nakapantulog na ito at halatang kakaahon sa kama dahil bahagyang magulong nakalugay na buhok. She seemed to be a very different woman sa ayos nitong matulog. Napailing ang bagong gising na si Natalie. Naghubad ka na lang sana. Sa isip-isip niya, kung gabi-gabi ba namang ganoon kagandang nakahain sa harap ni Lucien. Walang dudang magkakaroon ng interlude ang pagitan ng mapayapang gabi at pagsikat ng napakagandang araw. Nakatulog na rin si Celeste nang puntahan ito ni Natalie matapos ang piping hapunan na pinagsaluhan nila ni Lucien. Wala halos 15 minutos ang inilagi niya sa hapagkainan dala ng pagod. Idagdag pang nakakatensyong presensya ni Lucien. Hinayaan niyang nakabukas ang pantalya de lampara sa ibabaw ng beside table. Kinakabahang sinipat niyang tokador kung saan alam niyang nakapatong ang talaan ni Celeste at ipinagpasalamat niyang wala na doon ang inaasahang makita. Hindi pa siya handang sumunod sa usapan nila ni Lucien. Hinaplos niya ang noon ng matanda at tahimik na humingi ng kapatawaran. Parang pinipiga ang puso niya sa kaisipang wala na kay Celeste ang kanyang loyalty. Napakabait ni Celeste para traidorin niya. Ngunit alam niyang higit na hindi niya kakayaning tanggapin ang kasalanan na kapalit ng kayamanang ipapangalan sa kanya. Buenas noches. Have a sweet, wonderful dream. Bulong ng dalaga bago tuluyan lumabas ng silid. Nakasanayan niya nang sabihin ito bago tuluyan magpaalam tuwing umuuwi siya ng gabi. Katabi lang ng silid ni Celeste ang ipinagkaloob kay Natalie na tutulugan habang nandito siya sa malaking bahay. Mas maliit lang yun ng konti sa kwarto ni Celeste at ang pinakamaganda may access din yun sa beranda. Gaya ng silid ni Celeste. Halos lahat ng gamit dooy kulay puti, napakalinis at napakaaliwala sa mata. Tila may sariling isip ang kanyang mga paa at dinala siya sa maluwag na kama na sa tingin ng dalagay po pwedeng pagkasyahin ng 5 katao. Pwede na siyang gumulong-gulong doon ng walang pag-aalala pagkat mahulog man siya'y malambot na carpet ang babag sa kanya. Nasipat niya ang kanyang bag sa gilid ng kama. Sa kagustuhang makapagpahinga na ay dali-daling naglabas ng pambihis ang dalaga at tinungo ang banyo. Hindi niya napansin wala ang kanina'y bit-bit na poster ni Jansen. Wala siyang itinirang saplot at ninamnam ang maligamgam na tubig galing sa shower. Parang tinangay lahat ng tubig ang pagod niya at pinalitan niyo ng kaginhawaang nag-aanyaya ng antok. Natapos na siyang maligo ng matanto niyang nakalimutan pala niyang magdala ng tuwalya. Bit-bit ang hinubad na damit ay lumabas siya ng banyo. Malapit na siya sa kama kung saan nakapatong ang tuwalya nang bumukas ang pinto at pumasok si Lucien. Jesus Christ, Natalie, how can you be so careless? Naibulalas ni Lucien sa matinding pagkabigla. Agad itong tumalikod para hindi makita ang dalagang hindi magkanda-ugaga sa pagtatakip sa kahubdan. Gamit ang malaking tuwalya na patakbong kinuha. You could have at least knock! Pananisi ng dalaga habang inaayos ang tuwalya para matiyak na hindi yun malalaglag. Kung hindi, panibago na namang kahihiyan ang kanyang aabutin. I was knocking. I thought you were still in Celeste's room when I didn't get any answer. Anyway, I just came to give you this. Itinaas ni Lucien ang poster para ipakita sa dalaga, ngunit nanatili itong nakatalikod. Hinablot yun ng dalaga pagkatapos ay pinagtabuyan si Lucien. I need to change now, if you don't mind. Walang kahit anong nasabi si Lucien, humakbang na ito palabas sa kwarto. Ngunit bago tuluyang makalabas ay dahan-dahan itong humarap kay Natalie. That was lovely anyway. Good night. Tuluyan na niyang iniwan na natulalang dalaga. Siya na din ang humila sa dahon ng pinto pasara. Damn! Naisip ni Lucien nang nasa labas na siya ng silid ni Natalie. Hindi siya dapat nagkakaganito. Dahil ilan na bang hubad na babaeng nakita niya sa tanang buhay niya. Natalie totally blew his mind to the point that he did not almost know how to pull himself together. Hindi siya yung tipong pangmodelo ang dating. But there is sweetness in her every curve that seemed to scream for his touch. He can point out what is with her that drives him insane. Nagpakawala siya ng buntong hininga at iiling-iling na tinunto ng hallway patungo sa sariling silid. Hindi magawang magalit ni Natalie sa lalaking kanina pa ay nakalabas sa silid niya. Of all people, hindi niya maisip kung bakit si Lucien pang madalas niyang nakakatagpo sa mga kakatuwa at kakaibang pangyayari, gaya kanina.
Kung bakit naman kasi hindi niya tiniyak na nakalakang pinto bago siya nagmarcha papuntang banyo. That was lovely. Paulit-ulit na naglaro sa utak niya ang mga katagang binitawan ni Lucian bago siya iniwan. Siya bang tinatawag nitong maganda? O ang... Napasilip si Natalie sa sariling dibdib sa ilalim ng kanyang oversized sleeve shirt para lang madismaya. Lord, nagbigay ka na lang din, sana nilubos-lubos mo na. Sa isip-isip niya, ngunit agad ding binawi at nagpasalamat sa Panginoon bago tuluyang pinatay ang lampara. Pabagsak siyang dumapa sa kama. It didn't take long and she's sleeping like a log. Kasalukuyang nagbibihis si Lucia nang marinig ang marahang katok sa pinto. Tinungo niya yon at pinagbuksan. Para lang pagsisihan ng tumambad sa paningin ng nakangiting si Austria. Mapang-akit nitong hinuli ang tingin ni Lucian at nilaro-laro sa mga daliri ang lace ng suot na nightgown sa tapat ng dibdib. Bagay na lalong ikinayamot ng lalaki. What do you want? Casual na tanong ni Lucian at itinalo yung naudlot na pagsusuot ng t-shirt. Relax. I'm not gonna bite you. Hindi napawi ang mapanuksong ikinikilos ni Austria. Tatawa-tawa. Sumiksik sa pinto ang nahaharangan ni Lucian. Walang nagawa si Lucian kundi sundan na lang ito ng tingin at iiling-iling na sinarhan ng pinto. Pagkatapos ay inis niyang tinungong study table. Malapit sa glass wall kung saan tanawang kabuuan ng napakagandang backyard garden. Is Natalie staying here for good? Narinig niyang tanong ni Austria. Hindi mawawala ang kulot ng boses nito. Dala ng paglalambing. Masaklap man but Lucian thought she sounds like a chipmunk. Magkasalubong ang mga kilay ni Lucian na nag-angat ng tingin. It's none of your business. Maarting tinutop ni Austria ang bibig at umarting nasaktan sa tinuran ni Lucian. You are so mean. Lucian breathed sharply, indicating his irritation to Austria. Ang lakas ng loob ng babaeng ito. Just who does she think she is? Aminado si Lucian. Though isa na ito sa mga pinakamagandang Pinay na nakikita niya, but it doesn't mean na nagkakagusto siya dito. Ayaw niya sa ganitong klase ng babae na dahil maganda. Akalain ng angat sila sa iba at sa mga ikinikilos ni Austria na lantarang pagpapakita ng motibo sa kanya. Tingin ni Lucian ay para itong isang linta. Kung siya lang ang tatanungin, mas gugustuhin pa niya ang katulad ni Natalie. Simple ngunit mataas ang respeto sa sarili. Ha, Natalie, tukso na namang sumagi sa utak niya ang dalaga at ang kakatuwang pangyayari kanina sa silid nito. Bigla ay gustong-gusto na niyang palayasin si Austria. Did you forget the reason why you're here? Maanghang na tanong ni Lucian. Lumuwag ang pagkakangiti ni Austria. I am here for you. Only for you, Miss Senyor. Lumapit ito kay Lucian. Pagak na tumawa si Lucian. No, you are here only because I thought you can be very useful to my wife. Diniinan ni Lucian ang salitang wife. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Austria. And starting to feel like a sniper missing his shot. Naglaho ang ngiti. But she was able to keep her flamboyant posture sa kabila ng matinding pagkadismaya at pagkainsulto. Nasasayangan lang ako sa iyo, Lucian. Turan ni Austria makalipas ang ilang sandaling nakipagmatigasan ito sa malamig na pakitungo ni Lucian. Saka umiling-iling na tila may malalim na gustong ipakahulugan. Kumunot ang noon ni Lucian palatanda ang hindi naintindihan ng sinabi ng dalaga. Ngunit mas pinili na niyang huwag mag-usisa at buksan ang laptop sa ibabaw ng study table. Walang nagawa si Austria kundi iwanan na lang si Lucian. Isang mensahe ang bumulaga kay Lucian nang buksan ng email. Glass slipper did not fit. Ang nakapaloob sa mensahe. The cakes? Ang mabilis na na-type ni Lucian bilang tugon. Ilang sandali pa'y panibago na namang mensahe ang dumating. Consume before the indicated expiry date. Lucian followed the link. That was typed along with the brief instruction. Ilang sandali pa'y lumabas sa screen ng soft copy ng background check verification. Lumalabas na tama lahat ang hinala niya. At least now he knew. She really can't be trusted. Agad niyang inilipat sa flash drive ang nakuhang kopya ng dokumento. Saka binura ang mga mensahe sa kanyang inbox. Pagdakay kinuha ang cellphone sa drawer ng study table at tinungong pinto para tiyaking nakalak iyon. Ilang sandali pa'y kausap na niyang taong nagpadala sa kanya ng mensahe. Anything else I needed to know? Usisa niya sa kausap sa linya. I'll be in touch as soon as there is. Yun lang ang nakuha niyang sagot. Okay, you know what to do. Nagpasalamat si Lucian, pinatay ang CP bago muling itinago sa drawer. Austria, what game are you playing? Or shall I say, Isabel? Sa isip-isip ni Lucian. Inilakip niya ang flash drive sa gitna ng makapal na aklat,
Saka yun ibinalik sa maliit na bookshelf sa tabi ng kanyang study table. Maagang nagising si Natalie kinabukasan. Naninibago siya sa paligid. Maliban sa lamig ay presko pa din ang amoy ng kanyang silid. Hindi gaya sa tinitirhan niyang bahay na amoy kulob at kailangan pa niyang buksan lahat ng mga bintana pagkagising para makapasok ang sariwang hangin. Sanay na siya sa ganoong gawain kaya tinungo niya ang pinto patungong veranda at pinuksan iyon. Inawi din niyang puting-puting kurtina na tumatabing sa bintana para papasukin ng liwanag. Sapat na ang hangin galing sa binuksang pinto kaya hindi na siya nag-abalang buksan ng mga bintana.